Sound test. Good morning, everyone. Okay, let's smile to each other. Mag-iitian tayo. Sino po masaya dito? Okay, sino maraming problema na dala-dala? Mamaya pag-uwi nyo, mas marami yan. No? Mamaya pag-uwi nyo, gagaan nyo yan. Okay? Ano po ang nakikita nyo sa harapan bukod sa magandang lalaki? Ano po ang nakikita nyo? Yung ating setup. We just want to thanks to the initiative of Brother Brixon and the help of his team. Ito po ang ating White Christmas. Palakpakan natin, Panginoon. Thank you, Brixon and the team. Pinaranas nyo sa amin ng Christmas sa US. Ano? Kay mamaya daw, uulan ng snow, no? Ayun, no? Nakasabit. Okay, praise God. Welcome to our third Sunday. Third Sunday. So, tayo po ay patapos na ng 2025. Pero bago tayo pumasok sa holiday season, medyo bunuin pa natin ang ating tema for the month of November about mission. Our theme for the month is Made for Mission. Tukol po sa mission, sa layunin ng mga Kristiyano. So let's rise up as we pray to the Lord na tayo ay gabayan ng Panginoon. Amang Diyos, salamat Ama sa umaga. Salamat o Diyos sa pagkalingas. Sa buong sanglingkong singkad na nakalipas, Panginoon, salamat o Diyos sa paggabay mo sa amin na nakalipas ang sanglinggo ito o Diyos na ang bawat sa'y nag-alala kung saan ang banta ng bagyo ay parang sasalasa sa amin at may maraming mapapahamak. Subalit, Ama, salamat sa mga panalangin namin na iyong dinidig. O Diyos, dakila ka, Panginoon. Ikaw ang dakilang manlilikhang lumikha ng Sierra Madre. Ikaw ang Diyos ang dakila, Panginoon, na nagbibigay, O Diyos, ng kaligtasan sa iyong mga anak. Ama, salamat. Salamat sa iyong katapat at pag-ibig. At marapat lamang, at karapat-dapat lamang, na sa linggong ito ng pagsamba ay dalhin namin ang pasalamat sa iyong kabutihan at katapatan. Dalhin ang mahandog, bunga na iyong katapatan sa iyong mga tinatangkilik. Dalhin ang mga papurit pagsamba sa iyong kapurihan, O Diyos. Ama, aming dalangin, banal na Espiritu, gumabay ka sa amin, na sa pakikinig na iyong mga salita, kami, O Diyos, ay mapatinag, mapagpala, mapalago, at mapakilos, Panginoon. Banal na Espiritu, kumilos ka sa puso ng bawat isa, na ang bawat sa Panginoon ay mangusap ka. Bungkalin mo ang kalamang pusong matigas, gawin mo to, Lord, punuan ng tubig ng buhay. Punla na lalago mula sa kanilang puso, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay patuloy na lumalim at makakilala siya, O Diyos. Ama, salamat, Panginoon, gumabay ka, O Diyos, sa aming pagkupo. Sawayin mo ang antok, sawayin mo ang mga kwentuhan. Kundi, Panginoon, kami makinig ng focus sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise God. Taas po ang kamay na, marami tayong bisita eh. Taas lang po na kamay. Sige po. Raise up yung first timer. Welcome po. Mamaya po, i-welcome kayo ng ating moderator. Then after po ng service, imbitahan lang namin po kayo sa taas, sa opisina, para magkakwentuhan tayo saglit lang, para makilala po namin kayo. Para ayaw namin kayo umalis na hindi namin kayo lubos na nakikilala. Kaya mamaya po, no? So today, as we hear the word of the Lord, we'll talk about the made for mission. Yan po ang focus ng buwang ito. Ang tagahan ng mission sa buhay ng Kristiyano. Okay, who are my mission? Our topic for the day. Sino ba ang mission ko? Kung bababawan natin yan, sino ba ang target ko? Yan. Sa mga lalaking nanghahanap na maliligawan, sino ba ang mission niyang mapasagot ng oo? Okay, mission, goal, target. Ito yung gusto nating isaad ngayon ang kahalaga ng mission. Siyempre, we'll talk about the mission of God. Yung mission ng Diyos sa buhay ko at sa buhay mo. So, this verses, yung binasa kanina ating kapatid, is about the mission team, contain the entire books of Romans, yung book ng Roma, which is the gospel of God's grace. So, ang Roma, ang pinakatema po ng Roma, ng book of Romans, ay biyaya ng Diyos, God's grace. Acts chapter 20, verse 24, however I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task Lord Jesus has given me. Which is the task of testifying to the good news of God's grace. Sabi ni Paul, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay.
magawa ko lamang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa mga Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Ito yun po yung pinaka-ultimate mission ni Pablo. Si Pablo sa kanyang, sa Roma, ikinuwenta na rito ang kanyang mga adventure, mga struggles, ang kanyang mga hinarap sa kanyang pagministeryo bilang misyonero, no, sa lugar ng Roma, the Roman city. Ayan po, tinagalog ko na siya dyan. Okay, about the book of Romans, bigyan lang po natin ng background, yung aklat ng Roma. Ang may akda nito, Romans was likely written while Paul was staying in the house of Gaius in the Corinth. So yung book of Romans, sinulat ni Pablo habang nakikitira siya sa bahay ni Gaius sa Corinto, no, sa Corinthian city. So on purpose niya, so he's writing the letter in the Corinth para sa mga Romans. So makita natin yung distance, no? Then the purpose, ano ba ang dahilan? Ba't sinulat ni Pablo ang Romans? To wrote Romans to unite, pagkaisahin, the Jewish and the Gentile Christians in Rome in the gospel. So ang kanyang mission, ang kanyang purpose, ba't sinulat ang libro ng Book of Romans? Pagkaisahin ang mga Hintil at mga Hudyo doon sa Roman Church, sa Roma. So at that time, parang powerful country, powerful nation ang Rome. Like ngayon, US. O nag-ano ng Russia, no? Pero during that time, Rome is the powerful nation. At since powerful nation siya, at sa Roman city, meron ditong na-establish na church. So siya, mega church. Pero si Paul, ang sulat niya ay nagbabadya ng magkaisa kayo. Why he wrote a letter about unity? It's because may disunity. Diba? Meron kang isasaad na gustong mangyari, meron kang message to the people because yun ang need, yun ang kailangan. So there's a disunity in the Jewish and Gentile Christians in the gospel. Today's subtopic will talk about the 3 personal statements of Paul. It was written on your program, kung meron program. Meron tayong sermon notes dyan, yung outline. Sabi, 3 personal statement of Paul, or what we call the 3 I am of Paul. Ang 3 ako ni Paul. Number 1, Paul said, I'm a debtor. From verse 14. I am a debtor, both to Greeks and to barbarians, both to wise and to the unwise. Siya raw ay may pagkakautang sa mga Grego at mga barbaro, kay mga Hintil yan. Then, maging sa mga matatalino at mga mangmang, may pagkakautang daw siya. Number 1, I am of Paul is I am a debtor. What we see here is Paul's obligation. So sabi niya, ako'y may pagkakautang, meaning ako'y may obligasyon. Mga kapatid, pag kayo ng utang, obligasyon po yun. Diba? So kapag kayo papasok sa utang, rest assured na may ipambabayad kayo. Nag-sermon ng ng utang. Meron mga tao, ang galing umutang, hindi marunong magbayad. Ang bait na nangungutang, pag sinisigil, ang tapang. Nag-usapan. Pero when we entered into a credit, dapat, alam mo yung obligasyon mo. Kaya magkano monthly, magkano interest, kailan ang due date, kung na-overdue, magkano ang penalty. Alam mo dapat lahat yan. Yung matalinong nangungutang, inaalam lahat. Okay? Yung basta lang uutang, wala siyang pakialam kung kailan ang due date. Diba? So, ba't kayo kumpara ang pagkakautang dito sa verse ito ni Paul na I am a debtor? Kasi ang taong marunong umutang, alam niyo po ba ako, pag ako may utang, hindi ako makatulog. Sarap talaga na, marami naman tayong nabaon sa utang, Years ago, talagang nabaon po ako sa utang. Nasimap ako, naka-blacklist na ako sa mga bangko. Meron pa akong estapa case. Ang dami talaga baon sa utang nun. Like the testimony of Pastor dati, yung paano ka tinulungan na sa credit card. Tinulungan din ako ng Lord sa credit card. Pero merong may punish, meron siyang penalty o consequence, ba't ka nangutang na gano'n. So, from then on, pumasok ko sa financial industry, natutunan ko ang right education, financial education of, wag basta utang kung di mo kailangan. Wala naman talagang negosyanteng wala utang. Pero utang ka dapat, alam mo ang obligasyon mo. Dino ang credit card, ang pinakamagaling na utangan, na kapag binayaran nyo ng wala pang due date, 0 interest.
Diyan ka, mababaon ka kapag binabayaran mo lang yung naka-due payment o yung mga may alam sa credit card. O ang utang mo for the month, 15,000, nakalagay sa statement, you just pay 5,000. Uy, 5,000 muna. Ang di mo alam, yung natira, tutubuan pa yan. Pero kung babayaran mo yung full 15,000 before or on due date, zero interest. Meron akong kaibigang yumaman na kawan ng grocery dahil sa credit card. Never siyang lumampas, laging on due date. Kaya lahat ng binibili niya, zero interest. Umunlad siya dahil sa, tapos ang credit card ka, kapag good payer ka, padala ng mga freebies. Di ba? Maganda lang mga pangungutang kung ang tao ay alam ang kanyang obligasyon. Pero kapag hindi mo alam ang obligasyon mo, ang particular talaga, generally, ang mga taong nababangon sa utang, hindi alam ang kanyang obligasyon. Kaya bago ka mangutang, compute mo muna paano mo siya mababayaran. Hindi yung paano ako makakautang. At pag nagbahala na kung aking mababayaran, kawawa ang inutangan. Kaya si Bombay, ala. Walang tao. No? Tinataguan. Pinapahabol sa aso. I've been in a credit industry lalo. Noong 2007, 2011, naging cooperative manager po ako. So, ang hawak po namin is credit. So, ako po yung manager ng branch ng Binakayan, Cavite. Tapos, kapag mayroong maglo-loan, ako po ay mag-CCI. Ako po mismo nag-CCI. Sa bandang Cavite, marami doon ang mga mangingisda at mga talabahan. Okay. So, mostly of their fish farmers, ang kanyang uutangin, pambili ng puhunan sa bangka, sa mga kawayan na itatayo sa dagat para kapitan ng mga talaba. So, may mga akong sinisiay doon sa bandang talabahan. Kaya naranasan ko lumakad po sa mga sa mga kawa-kawayan na bahay-bahay para mag-CI. To check kung talaga kailangan nila. Meron pa akong isinakayo sa bangka, pinakita yung dagat na tatayuan nila ng mga kawayan. So, na-approve naman. Pero minsan may na-booking ako, panghahanda sa piyesta. Disapprove. Diba? Ang pangungutang dapat may purpose. Huwag kang mangungutang dahil maghahanda lang at magpapakain na ibang tao. Kaya maganda kayo kung di inutang. You deserve it. Pero kung utang ka, dahil maghahanda ka, dahil mangungutang ka, hindi reasonable yun. Ano bang say-say ng aking sermon ngayon? Kasi utang eh. I just want to educate you na tayo, masarap po ang walang utang. Ang sarap matulog, na walang nagagalit sa'yo, na walang pinapanalangin na sana mamatay ka na dahil utang mo, hindi mo na binayaran. Masarap talaga. Pero pero kung talaga, meron talaga utang na, hindi meron nga akong utang sa Shopee Pay. Pero alam ko yung due date. Minsan, nawala sa loob ko yung Shopee Pay. Ang laki ng tubo. Ang due ko, 2.8. Alam nyo, naging 3.5. Mula na nadala ako. You should know your obligation. Ang sarap umutang, hirap magbayad. Pero, kapag utang nga tayo, we should know you are a debtor. Paul said, I am a debtor. May pagkakautang ako. Si Pablo, ang magaling mangutang. Dahil kapag nangutang siya, talagang hindi siya makatulog na ako ay may obligasyon. Paul said, he has an obligation to do what God has called him to do with what God has entrusted him to do. May utang siya at dapat yung gawin niya at pinapagawa ng Diyos sa kanya. God had given him something that he wants Paul to give to others. Ang gusto niyan Diyos, may binigay siya kay Pablo at ibigay mo to sa iba. So may utang ka. Kumbaga, Pablo, bibigyan kita ng 10 billion. Hati kayo ni Ko, tig 5 billion. Ikaw, may utang ka kay Ko. Grabe yung patama ta kaya Kay Saldi ko, di mo alam kung ano yung AI generated, yung totoo, Tapos naman, mayat, hindi naman siya ganun kapayat. Bahala tayo, humingi na tayong tulong sa Diyos kung ano talaga mangyayari, huwag na tayong makialam sa kanila. Pero ipanalangin natin ating bansa. Di ba? Nakakalungkot. Ang binibigyan ng dibdib ko, ano yung future ng mga anak natin? Na ngayon pa lang, ay inuubos na nila ang pondo ng bayan. Ano pa? Parang magbayad ng tax, nanakawin nyo lang. May isang artista nag-post kababayad ko lang ng tax, nakawin nyo na. Totoo naman, di ba? Di ba sa mga malakas mag-tax, ramdam yun eh. Pero bawat isa po, ay may tax po tayong sardinas, bigas, kahit yung mga napkins nyo, mga babae, may tax po yan. Di ba ang bigat kada bili mo, may tax. At yan ay ninanakaw ng mga yan. Napatawarin sila ng Diyos.
Di ba? Ramdam. Tapos makita mo yung mga kababayan nating, di ba? Napapahamak, namamatay dahil sa kanilang kasakiman. Hindi daw ang baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi ang kanilang kasakiman. Panalangin natin ating bayan. So malaki ang pagkakautang nila sa atin. So Romans chapter 10 verse 14, how? Then they call on the one they have not believed, and how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without something preaching to them? The words of Paul in chapter 10 verse 14, meron siyang obligasyong ipahayag ang ebanghelyo, yung good news. Pero sabi niya, hindi naman kaya kong mag-isa. Kailangan ko i-share sa aking mga kasamahan sa Iglesia ng Roma, ang mga church members doon, na yung gospel na to dapat i-share. Dahil malaki utang natin eh. We are a debtor to those people. So we need to share. So ano ni Paul, paano ma-share? No? Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? So meaning, the gospel should be shared. Someone to preach, someone to share, someone to teach about the gospel. So hindi ko sayang na maririnig ng tao. Yung kapitbahay ko, sana maligtas siya. Hindi mo naman pinapansin. Hindi mo naman binabati. No, kapag mag-birthday yan, di mo inaabutan ng isang mangkok na spaghetti. Di ba? So how can you say that the gospel should be shared if you're not doing something to share the gospel? Sabi ni Pablo, kailangan merong mangaral pero para makapakinig sila. Number 1, I'm a debtor. God had given Paul something that He wants Paul to give to others. So, yung bang, Paul, may bibigay ako sa iyo. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. Kausap niya ang church ng Rome. Na meron akong, gusto kong ipaalala sa inyo, na meron akong ibinigay, pinaparimahin ko yung gospel. Na ipinangaral ko sa inyo, sabi niya, na tinanggap nyo na yung puso, dapat i-share nyo siya. By verse 2. By this gospel, yung kaibangheling to na nakapagligtas sa inyo, you hold it firmly to the word I preach to you, otherwise you have believed in vain. Yung daw kabanghel na napakinggan mo lang, di mo naman sinare, ikaw lang ang naligtas, although you are saved, but you not share it, the gospel is in vain. Nasayang lang, hindi kumalat. Hindi ka effective na member ng networking. Because you did not share your product. Paul said, you are saved by the gospel. Hold firmly to the word I preach to you. Panghawakan yung maigi yung gospel yan. Otherwise, walang mangyayari sa inyong paniniwala. Verse 3. For what I received, I pass on to you. Natanggap ko mula sa Diyos at pinapasok ko sa inyo that Christ died for our sins according to Scriptures. Sabi sa Biblia, ang Diyos, si Jesus ay namatay sa ating kasalanan. That He was buried, okay, nilibing ang Panginoon, that He was raised on the third day according to Scriptures. Brothers and sisters, this is the gospel. Kaya pag may nagtanong sa inyo, ano ba ang ebanghelyo? What is the good news? Chapter 1 of 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, ito po ang gospel. So kapag tinanong kayo, kahit you are not an active Christian, this is the gospel. Anong gospel? Anong ebanghelyo? Si Jesus ay namatay dahil sa ating kasalanan. Siya'y muling nabuhay after 3 days. At He was buried, He was raised on the third day. So, there's a resurrection, there's a death and resurrection. Yan ang good news. The good news is, it should be spread. It should be shared. The tanong is, lahat naman ng tao kilala si Jesus. Kahit nga mamamatay ta, kahit yung mga corrupt na yan, kilala si Jesus eh. And also, they know that Jesus Christ died on the cross and resurrected. Alam nila yon. So, ba't ko pa share ang gospel? Alam naman nila. Ay, alam ko na yan. Do you know that many people believe in Jesus, but not people know Jesus? Kilala nila si Jesus. Naniniwala sa... no, they believe... they know Jesus, but they not believe. Baliktad, sorry. Most of the people know Jesus, but they do not believe in Jesus. Hindi na kilala si Jesus, kilala si Jesus, pero paano sila, ano yung pananampalataya kay Jesus? Tulad ng mga corrupt officials yan. They're Catholics, they are Protestant, they have their own religions.
Pero bakit nila nagagawa yon? They know, alam nilang may Diyos, pero wala silang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya ang nagpipigil sa ating magkasala. So, huwag natin tulubusang masising ba't ginagawa nila yun? Because they have no relationship with God. That's what the gospel should be shared. Dapat magkaroon ng buhay. Alam nila yan pero explain nyo. Alam ba namatay si Jesus dahil sa kasalanan mo? Ikaw, kahit na ikaw ay corrupt official, at 10 billion ang nanakaw mo sa, kaya kang patawarin ng Panginoon. Kaya, kasi dahil sa dugo ni Kristo. This is the gospel, mga kapatid. This is the gospel. Everyone should know this is the gospel. Check. Are you a debtor? Tanong ko sa inyo, kayo po ay mangungutang. May mangutang po ba kayo? Bayaran nyo na, unti-unti lang. Huwag nyo tatakbuhan. Sabi nga, kung ang kasabihan ng mundo, may karma, totoo po. Sa ating Kristiyano, may consequence. If you pay, somebody will pay. And you will pay the interest and the penalty. If somebody pays for your obligation, you will pay for the penalty. Ganun lang yun. So, every believer should be a debtor. Do you see yourself as having been entrusted with the gospel? Nakita niyo ba sa sarili niyo na obligasyon kailangan ko ang share ang Bible, ang gospel, yung mabuting balita na sinare ko kanina. Do you have a debt toward the unbelieving world to share it with them? Meron ba kayong pagkakautang? No, somehow, wala naman tayong pakialam talaga eh. Ang mahalaga, masaya ako, tahimik ako, Christian ako. Pero November, month of mission, is reminding us the importance of the calling of every Christian to share the gospel. Not necessarily mag-commit kayo sa church, maging part ng ministry, sumama sa outreach. Not necessarily for that. You as yourself can be a missionary. Just reading the Bible, listening the preachings, kung ano yung mga foundation, yung mga principles na napapakinggan mo, share it to others. Mga close mo, kahit sa mga social media, i-post nyo ano yung ang mga nababasa at natutunan sa Panginoon. Somewhat is sharing the gospel. Not necessarily maging part kayo ng aming outreach ministry. Pero kung naging part kayo ng ating outreach ministry and evangelization, very good. Yan ang pinakamagandang desisyon. Number 1, ang sabi niya, I am a debtor. Pangalawa, sabi ni Paul, I am ready. Sino po dito handa na? Sino po dito handa nang mamatay? Ipaghanda natin. Okay. So, karamihan tanong, kapag doon nag-share tayo ng gospel, kapag namatay ka, saan ka pa? Sa langit, sa impyerno. Diba? So, tinatanong natin yan para mag-share ng gospel. May mga Pastor, paano ba magsisimula para ipahayag o mag-share ng gospel? Ang kadiliwan, template na yun, okay, young people pa, ang lagi daw tanong, saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Maganda naman tanong. Nowadays, mayroong bagong tanong na ginagamit. Kamusta ka na? Ano ang balakin mo sa buhay? Ang ganyan. Ay, plano kong ganyan. Mas maganda pag tatagumpay ka na pa kung isasama mo ang Lord, ganyan. No? So, papasok lang tayo sa mga plano ng buhay. Huwag mo na kagad patayin. Kasi hindi pa nga ligtas Gusto mo na mamatay yung tao. Pero maganda naman yung tanong na yun. Kahit no one can answer directly, napunta sila sa langit 100%. Sabihin, kanina pinost ko yun Hindi ko mo sinasabing, ako naman ay kahit di nagsisimba, ay hindi naman ako nakakalimot. Kalimutan ka lang, Diyos. Ang sabi ko doon, no? Para kang halamang hindi nadidiligan, hindi ka lalago. Ang pagdalo, ang pagsamba, ang pakikinig ng salita ng Diyos, ang nagpapalago sa atin. No? So yung mga Christians na kinukulang sa pagdalo, para kang halamang hindi nadidiligan. No? Pag nakakita yung halamang hindi nadidiligan, ano nangyari? Tuyot, pangit, no? So, iba yung fresh. So, are you ready? The question of the 3 I am, the second I am of Paul is I am ready. So much as in me, I am ready to preach the gospel to you who are also in Rome. So sabi ni Paul, I'm indebted, may utang ako siya, kaya handang-handa na ako. Ready na akong mag-share sa inyo, punta ako dyan. Here we see Paul's eagerness or his readiness. Gusto niya ready siya The word ready doesn't mean that he was prepared to go. It means that he was eager to go. Iba ang handa, iba ang tawag sa eager, yung gustong-gusto niya.
Pero, ready na kayo, ready na. Ito na mga bag namin, lalakad na kami, pero sama-sama na loob mo. Kaya ako sumama eh. Pero naka-ready na. So, iba ang ready sa eager. No? Ang eagerness, yan ang magpapa-excitement ng readiness. So, si Paul, it's not just ready, physically or spiritual, but he's very much ready because he's eager. Excited siya. Gusto niyang gawin to. So, second I am of Paul is I am ready. Sometimes we can be fully equipped and ready to go, but we don't have the motivation. Sometimes you're trained ka na-train ka ni pastor, paano mag-preach, paano ka na mag-share, talagang deeply, talagang matured as Christian ka na, you're ready to go, but wala namang motivation. Ano yung motivation? Siya yung nagtuturo siya ma-excite, gusto ko sumama, gusto ko mag-commit. No? Walang motivations because kapag walang motivation, maraming hadlang na pwedeng mangyari. Tatama rin, no? Matatakot, no? Kung makukuha ng sanlibutan, magiging busy doon. So, kasi wala siyang motivation. Di ba? Kasabihan natin kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Kasi wala kang motivation eh. That's why you can reason out. Pwede ako magdahilan. Pero kung excited, gusto mo, no? Kahit patayan, gusto mo, kasi motivated ka. So, Paul is not just ready. He is very much eager to share the gospel. Number 3, I am not ashamed. Hindi ako nahihiya. Yan ang number 1 problem sa mga Kristiyano. Nahihiya kayong mag-share. Tama? Ako naman, dyan din naman nagsimula eh. Nahihiya ako talaga mag-share. Nung I was 21 years old na ginawa akong pastor. Nahihiya akong makilala akong pastor sa sanlibutan. Pastor lang ako tuwing linggo sa aming evangelical church sa lola ni Ezekiel. No, 21 years old. Pinatahi ako ng barong ng aming pastor na puting-puti. Tapos, yung burda dito, parang ataol. Tapos, yung plancha dito, ang talas. No? 21 years old, naglalakad ako mula sa bahay namin, papunta sa kabilang kanto, church namin. Hiyang-hiya ako sa mga kababata ko. Sabi, pastor. Grabe. So, nagsimula ako sa kahiyan. I was ashamed. But God equipped me as years go by. Nakita ko na ang calling, ang pagkatawag, hindi lang bilang pastor, bilang Kristiyano, na bilang na tayo tinatawag na mga anak ng Diyos, we're not just called to be a member, we are called to be a disciple. Members are just attending, but a disciple is doing the mission. I'm saying not just, hindi kailangan mag-commit kayo for the ministry. Kahit member ka, umati ng Sunday, pero the entire week, you're promoting the Word of God. You're sharing your life testimony. Hindi ka kasi kahihiyan. Mahirap, nakakaya mag-share. Simulan mo sa buhay mo. Huwag mo na magsasalita. Simulan mo kung paano ka manalita, makitungo, paano ka magtrato ng tao, paano ka maging malawak, maunaw, hindi ka mabugnutin. So, ang ganda ng ugali ng tao to. Malaman, ay, Christian ka pala, ay, born again ka pala, ay, Baptist ka pala. So, naresultahan ng sharing nagsimula sa life testimony. No, huwag naman simulan na nag-share ka nga nag-share, ang dami mo mga masamang patuto. Sino makikinig? Asa baka sabihin sa'yo na kausap mo, oy, walk what you talk. Lakarin mo yung sinasabi, ilakad mo yung sinasabi mo. Pero huwag tayong mahiya. Pero do you know, for us not to be ashamed, 100%, just ask for the Holy Spirit. Lord, mag-share ako. Lord, gusto ko. Kahit sa counseling, kapag magka-counseling, Lord, wala akong alam paano magpayo, pero give me the Holy Spirit. The Holy Spirit, lead me how to speak. During my entire counseling, ang mga sinasabi ko, namamangha ako. It's not my idea. It came from the same way with the sharing the gospel. Huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya, o lalo takot, na baka magtanong, hindi ko masagot. Diba? You're just sharing the gospel. Just stick on the gospel. Jesus Christ died for our sin. He buried after 3 days, then resurrected. After 3 days, resurrected. So, yun lang ang gospel. Doon ka lang umikot. Pag may tanong siya, ay, tanong natin sa pastor ko. No? So, you should not be, hindi na kailangan maging theologian po kayo para mag-share. Just a simple gospel. Mahiya, mag-invite. No? Most of the people, most of our brothers and sisters, invites. And from their invites, as they seated there, they hear the word of the Lord, they hear the gospel, then so be it. Naging part ka ng mission. So, do not be ashamed. But Paul said, the third I am, for I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God to salvation for everyone. Huwag nung ikahiya
No, ang Ebanghelyo, dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. No, for those who believe, for the Jews first, and also for the Greek or the Gentile. Diba? Isipin niyo mga kapatid, ang kaligtasan meron kayo ngayon, ay ang kasiguruhang ang punta mo ay buhay na walang hanggan. Tanong ko, are you sure you are saved? What's your reason? What's your foundation? By just believing that Jesus Christ died on the cross for my sin. Just believing that the gospel. Jesus Christ died on the cross because of my sin. No? He buried, and after 3 days, He was resurrected. Confession that the gospel is true and powerful. Upon believing on that, the Holy Spirit follows to equip you, to guide you, how to live a holy life. Yun lang po. Itong gospel is a powerful words of God. Kapangyarihang magliligtas sa sangkatauhan. No, hindi ka ba naawa yung kasama mo sa bahay, asawa, anak, mapapa sa impyerno? Hindi dahil lang mabait ako, hindi naman ako, wala naman akong, hindi po, karaniwan sagot ng mga tao, do you think you can go to heaven? Sabihin nila, ay, ako naman ay mabait, wala naman akong, no, hindi kabaitan ang requirement para makapasok sa langit. Hindi pagkawang gawa, hindi pa mabuting tao. The only requirement to enter into heaven is to believe in Jesus Christ as your Savior and Lord. Savior, hindi lang basta nagligtas. Panginoon, na siyang magagabay siya. Habang nabubuhay ka sa katwiran. Amen. So si Paul, hindi daw siya nahihiya. Here we see Paul's boldness. Matapang siya. So, Jesus said not to put it under a basket, but put on a lampstand. Sabi nga sa inyo, hindi na kailangan kayo mag-share kagad. Alam niyo mga verses, be a lampstand. Maging ilaw lang kayo ng sanlibutan. Maging ilaw kayo ng kapitbahay niyo, nakasama sa trabaho, naka-classmate, ng kaibigan, nakabarkada, be a light. Kapag nakita niya ang ilaw na nagliliwanag sa iyo, magtataka siya, ba't ang bait mo? Bakit ganyan ka? Then share the gospel. Because of the Lord Jesus Christ. Siya nagbago sa atin. Be a lampstand where everyone can see it. Are you ashamed of the gospel? You should never be ashamed of it. Huwag po tayong mahiya. Huwag natin ikahiya ang gospel. Paul boldly preaches the gospel because it's the power of God for all who believe. Kapangyarihan ng Diyos. Kaya, once you share the gospel, yung medyo takot o hiya, do you know na, isipin mo lang, yung sinasabi mo, yung sineshare mo, is a mission. Nalulugod ang Diyos sa ginagawa nyo. Yan ang gusto ng Diyos. Okay. Initially, faith saved us from hell. Yung pananampalataya kay Jesus, nagligtas siya sa impyerno. No? Ang kasarapan po ng save from the grace of God is that ligtas na tayo ngayon. Pero syempre, aminin nyo, nagkakasala pa tayo, di ba? So, magawa pa tayo ng kasalanan. Do you know that those sin will not condemn you to hell? Those sin will just give you consequence. Ang anak ay pinapalo. May mga palong masakit at may disiplinang mahirap. Once a Christian did something which is kasalanan, papaluin po tayo ng Diyos. Consequence. Not necessarily nagkasala ka, hindi na kita anak, impyerno ka na. So, our salvation is secured. Your salvation is secured. So, if you're somebody, or the evil, the devil, condemning you na gumawa ka ng ganito kasalanan, and telling you, you're a sinner, hindi na kaya pwede magpatuloy. No, it is the voice of the devil. Because, kapag nagkasala tayo, hingi tayong tawad sa Panginoon, papatawarin niya tayo. Pero sometimes, time to time, mayroong consequence yung ginawa nating kasalanan. For God to tell us not, don't do it again. Huwag mo na uling gawin yan. Pero, our salvation will not ever condemn us to go to hell. Now, think of this. If you have that salvation, why not share it to your loved ones, to the people around you na condemned to hell? 100%. Those people who have no relationship to Jesus Christ will go to hell. Yan ang kinakatakot na. So have the compassion. But for the believer, faith continues to allow us to live righteous lives through the resurrection of the power of Jesus Christ. So yung pamumuhay Kristiyano, habang nakakasala man tayo, we're just trying to be good, trying to be holy. Pero walang perfect.
Di ba? So, ang kainaman natin mga Kristiyano, we have the guilt feeling na dictated by the Holy Spirit. Ay, nagkasala ka, nagkamali ka. You know that those people around us, the evil doers, the corrupt officials, they have the heart of the callous heart. Pusong kalyado. May napasa akong isang item sa meron daw talagang psychological sickness ang pagnanakaw. Na kahit ang dami na magnanakaw, kasi yun yung kanilang satisfaction. Psychological, sabi ng mga doctor online. So, psychological siya yung nakita mo, bilyon-bilyon niya, hindi pa nakontento, di ba? Ano siya talaga? Gawa ng kaaway na talagang they want more. No, hindi sila makokontento. So, sa atin, bilang Christian, it's impossible na magkaroon tayo ng ganung mga psychological disorder. It's because of the Holy Spirit who is convicting us, di ba? So, minsan kapag gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka na nagigilty, kalos, puso mo kalyado na. Ang mga taong pumapatay, mga taong sharpshooter, mga hired killer, ba't patay silang patay? Alam nila mali, pero kalos na hindi na sila apektado ng guilt feeling because there's no Holy Spirit in their heart. But a Christian who has the Holy Spirit in their heart, kapag gumagawa ng kasalanan, nagigilty, nakokondemn, they ask for the Lord for the forgiveness, the Lord will forgive them, then rest assured, God had forgiven you. So, ibig sabihin, yun nga, so itong kaibahan ng pananampalataya. Bakit kayo pinagmamalaki yung pananampalataya meron ka? It's because you should someone to share for that salvation. Kaya sabi sa 100%, if I die today, I'm a minister of the heaven. Di ba? Kaso paano yung mga maiwanan kung hindi ko pa na-sharean? Then pray for them. Romans chapter 1, verse 17. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. Sa Ebanghelyo, ipinakita yung katuwiran ng Diyos. A righteousness that is by faith from first to last, just it is written, the righteous will live by faith. Mga matutuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Brothers and sisters, as Christian, we're living in faith, not by works, not by good deeds, not by many friends, not by performances, not by achievements and ministries. We're live by faith. Pananampalataya ang ating para tayo mabuhay. Then, sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay isang pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad na sinasabi sa kasulatan, ang tinuturing ng Diyos na patuwid sa magitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Calling about accepting Jesus Christ as the Lord of Savior. Kapag sabing confession, ng panahon ng Pablo, iba ang confession of faith. Kasi sa panahon, sa atin, Lord, I accept you, Jesus Christ, dito, altar call, tanggap lang. Iba ang panahon ng bagong tipan. Pag sabing confess, sabihin mo talaga sa public, tinatanggap ko si Jesus bilang tagapagligtas. At during that time, kapag may tinanggap kang ibang Lord, bukod sa hari, sila Herodes, o sila Caesar, madidimanda ka, papapatay ka. Grabe ang confession dati. Kapag tinanggap mo Jesus bilang tagapagligtas, kapag kinonfess mo yan sa public at kumalat yan, papapatay ka. The 12 disciples, most of them, died as a martyr. Namatay sila, pinugutan nila, biniyak ang katawan. No? So, grabe ang kalakamatan because of the gospel. I'm not saying na kapag lahat tayo mamatay ng ganun. I'm saying is that grabe yung dating confession ng pagtanggap. Ngayon, hindi eh. Just accept the Lord personally, just tanggapin mo lang ang Panginoon, nagkakaalaman na kayo, then the salvation is there. And confession comes when you declare your faith, especially for those who follow in the water baptism. Ngayon, uso yung mga artista nagpapabaptize, di ba? Parang pang-artista ng water baptism. Pero ang ganda nun, those celebrities na nagpapabaptize, tapos televise o pinopost, it is a public confession, saying to the world that I am a new life. I am born again. I accept the Lord as my Savior. Yan ang confession. Now, for you to do your confession in public, use your social media. Talk to people. No? Be a light at your work, at your office, at your home, at your neighbor, at your school. Maging ilaw kayo. Yan ang paraan ng confession. Huwag niyong ikahiya ang Diyos na hindi nahiyang iligtas kayo. Next. So we have the three I am so Paul. Let's read. 1, I am a deftor. Number 2, I am ready. Number 3, I am not ashamed. 3 points for us to do the mission,
No? May pagkakautang kayo mga kapatid. May pagkakautang ka sa kapatid, mahal mo sa buhay, kaibigan, kakilala, na hindi pa nakakilala sa Panginoon. You should be ready. No? Not just theologically ready, but be ready in your spirit to share the simple gospel. Then, you should not ashamed. Huwag niyo ikahiya. No? Hindi kayo ipapahiya ng Panginoon. Let's try for this. According to Paul, our mission, who are our mission? Sabi ni Paul, my mission is to the Jew, the Gentiles, the wise, and the unwise. Today, so Paul has given us several reasons why he wants so badly to come to Rome. He wants to strengthen the believers there with the spiritual gift. So, ba't kaya siya gusto pumunta sa Roma? Gusto niyang patibayin, patatagin ang iglesia sa magitan ng mga gift, mga kaloob nila. So, he wants to be mutually encouraged along with them about each other's faith in Christ to encourage the church. And number 3, in addition, he wants to lead many more people to faith in Christ. Dali ng mga tao sa pananampalataya, both among this group of readers and among other Gentiles, the non-Jewish people of the world. So, dito makita natin yung sinabi niyang tatlo ay, so yan yung AI ng kay Paul. According to Paul, if there are Jews, Gentiles, wise, and the wise, today we can call them the Jews are the fellow believers. Do you know they are Christians? They call themselves Christians, but not genuinely saved. No, I'm saying na may mga isinilang na sa pamilyang Christian, kaya Christian na siya. Okay? Merong kasama lang, active na active siya, pero in their heart, they're not truly Christian. Balikan niyo yung panahon tumanggap kayo sa Panginoon. When you receive the Lord as your Lord Jesus Christ, until today, do you understand the gospel? If not, you're not saved. You're not really saved because kailangan alam mong gospel. In your hearts, there's a gospel. Sometimes, fellow believers are not saved. Next, Gentiles. Ito yung mga unbelievers talaga. Hindi natin kasama. Then, the wise and the knowledgeable. Do you know, kahit mga pastor, may mga hindi saved. Wow, di naman sana. Kahit mga tagapagturo, hindi mga saved. They're teaching false teachings, no? They're just getting the abundance of the people, prosperity gospel, prosperity doon. So, they're wise. Isa rin mga pariseo at eskriba ng panahon ni Jesus na matatalino, alam ang batas ni Moses, alam ang kaligtasan, pero they did not know Christ, the gospel. So, who are mission? Those people who are wise. That they know themselves they are saved. Then the next is the unwise. The ignorance. Those people na walang alam, hindi alam ang gospel, ito nga masarap isyaran eh. The ignorant, itong mga wise, maraming katuwiran to. Diba? Tsaka yung mga believers na dati, mag-active sa church, biglang nawala. Sharean mo yan ng gospel, sabihin, alam ko na yan. Diba? They're the wise people. Pero ang ignorance, ano yun? Hindi ko alam yan. So, these are the poor whom we have the mission. Sa inyong buhay, kilalanin niyo sila. Sino sila? No? Kapag nakita niyo kami ni Pastor ay yung wise, the knowledgeable, and unsaved, puntahan niyo lang ako doon sa prayer room, usap tayo. So, so ito lang. So be aware, sino ang mga taong ito? Our title for today, who are our mission? Okay, just want to share this. Sa anak, mape-play ba siya? A Christian share the gospel to a Satanism. Have you heard the gospel? Yeah. Like, what is the gospel? The gospel? Yeah, it's the good news. Can I tell you? Yeah, we live in a wicked world and evil and sin separates us from God is what the Bible says. But the gospel's the good news is that there's hope. Because of sin and wickedness, we deserve death and separation from God. It's like this, like if I do something wrong, like if I stab someone, right, I would go to jail and I would go on trial and the judge would look at me and they would say, hey, listen, you stabbed someone, you're going to get in trouble for it, right? Because I stabbed someone, I deserve to be punished for that. In the same way, our sin separates us from God and death is our punishment. But Jesus gives us hope in the sense that Jesus came, fully God and fully man. He lived a perfect life on this earth and He died a death that you and I deserve. And 3 days later, He defeated death, rose again. And the Bible says that if we just believe in Jesus and we put our faith in Him, that we'll be saved. What do you think about Jesus? Jesus? Oh, which one? Jesus Christ. Oh, Jesus Christ? I'm satanic, so. You're satanic? Yeah. What does it mean when you're a Satanist? Just worship Cherubini, one of the Satans. The
Bible says that Satan comes to steal, kill, and destroy, but Jesus comes to give life and life abundantly. And the Bible says that if we just believe in Jesus and we put our faith in him, that we'll be saved. I would have just burned the witch. I would have just set Jesus on fire instead of crucified him. Why? Well, he's a witch. So you said ever since you started worshiping Satan, your life has been better. Yeah, it actually Yeah. has been better for me. Yeah, I believe it, like in the physical. I believe that Satan would give me things that I want, you know, and there's a lot of things that I want. There's been times that I've prayed to God and asked God for things that I wanted, but that's not what I needed. I believe like it makes total sense that by worshiping Satan, your life feels better. But to me, I was tormented by mental struggles and mental health issues. Would it be okay if I prayed for you? If you want to, go ahead. I would love to. It would mean the world. Can I put my hand on your shoulder as well? Is that okay? All right, Jesus, thank you for Chad. God, I pray right now that you will bring people to reveal yourself to him, that they will be the heart of Jesus, and that they will show him who you really are. Jesus, reveal yourself to him in dreams and visions. God, we thank you for Chad. Bless him. Bless him as he studies to become a doctor at UCLA. Jesus, we thank you for Chad, and we thank you that you allowed us to meet him. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan natin ang lalaking to. He's a vlogger in New York. New York vlogger. Ang kanyang pinupuntahan yung mga lugar na mga party-party ng mga satanista. Grabe ang kanyang tapang, di ba? So nakita natin yung gospel, kapangyarihan sa buhay niya. Na-share niya sa dito. Marami pa siyang vlog na ganyan, talagang yung mga kung ano nasa mukha, napapatanggap niya. You know, that's the power of the gospel. Kapag may desire ka talaga i-share siya, no, mawawala yung takot mo, yung hiya. Because it's the power. So maganda yung mga vlog niya. Okay, in conclusion, we should see ourselves as debtor of the gospel. No? Makita mo dapat sa sarili mo na may pagkakautang ka na ebanghelyo sa ibang tao. We should be ready to share it, and we should not be ashamed of the gospel of Jesus Christ. So, will we say along with, I am a debtor, obligated to God and to others, and I am ready, eagerly, willing to declare the gospel, and I am not ashamed, having all confidence, the truth of the gospel message. I just want to share this illustration. The Faith Christian Fellowship Montalban, we have a program, a system, how to have the evangelism and discipleship in one. Evangelism start with our outreach and team comfort in ministry-wise po. If you want to be a part of evangelism, Pastor Boyet has every Saturday outreach ministry. Then the team comfort, minsan pag may mga patay, nagpupunta po kami, mostly doon kami nakakapag-share ng gospel. Sarap mag-preach sa mga patay. So Deacon Richard has a proposal next year sa aming board, sa aming conference meeting, ay ipopropose namin ang campus ministry. So those are the ministries that we are involved in the evangelism. Then afterwards, kapag meron po tayong nakuha, na-recruit, sabi sa salita, pero meron tayong na ilapit sa Panginoon ng mga tao, they will endorse it to the faith groups. We have 27 faith groups today, but 12 to 13 are active. So those 12 small groups are caring for the new believers. May nangyari na pong nakaraan. I just want to mention about Sister Mercedes Angela. Ang ganda dito pumasok ang system niya. Then, inubasa na ako. Then, she accepted the Lord through Sister Tita sa Central Mall. Then, afterwards, in-endorse namin siya sa paid group. Inalagaan siya doon. Then, ang bilis ng kanyang then, Pastor, I commit. Magko-commit ako. From discipleship, medyo nasaan na po siya? Outreach ministry. Nag-commit na siya. So, ang bilis ka ako pero patuloy pang alagaan. So, sa paid group, kapag po, then we have for the new believers and the discipleship, we have the upper room meron po tayong 5 classes yan. Sa unti-unting paglago ng member, dyan natin siya dinidisciple. Then the speaker class, from the gustong maging preacher, sa bawat gawain, we have the speaker class. These are the evangelism and discipleship system of the Faith Christian Fellowship. That's why we are on the mission. So next year, dagdagan natin yung evangelism. Okay na tayo po sa discipleship. Okay na yan, yung pangbago, pang matagalan, at bukod pa sa mga groups, no? Pero yung faith groups, alam niyo, kayo po na ang lalagyan namin ng mga baby. No? Because we are trusting, we are very confident that faith group leaders can do it because God gave it to you, the task to take care of the sheep. So yan po ang ating system in our evangelism and discipleship. So for faith group use, reflection question, sa inyo pong pag-uusap sa ating week meets, do you know people whom we are indebted to share the gospel? May makilala ba kayong taong may pagkakautang ka upang i-share ang gospel? I remember those 32 people who signed up last month about the people whom they reach out. Yung mga taong yon, reach them out now. Application question,
Pray for them and plan how to share them the gospel. Pagplanuhan niya. Huwag lang plano ha, gawin nyo na. Okay? So pray and plan how to share them the gospel. Keep it up, paid group leaders, yan yung mga member nyo na masagot yan. Para ma-motivate, ma-manifest natin sa kanila yung mission month. Okay, that's for today, Made for Mission. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you for your time. Let's rise up and let's give thanks to the Lord. Maraming salamat mga kapatid sa inyong panahon. Nawa ang salita ng Diyos ay magrema, mabuhay sa inyong mga puso. Nawa ang dakilang ebanghelyo, ang makapangyarihang ebanghelyo ng Diyos na siyang nagliligtas sa tao ang magbigay sa atin ng motivation to share the gospel. Wala namang masama. Napakabuti pa talaga ang ibahagi ang salita ng Diyos. Tayo manalangin. Bago ko manalangin, nais ko sa ating mga kapatid, lalo sa mga bisita, kung ikaw po sa ngayon ay wala pang relasyon sa Diyos, I don't know you yet, but I want to be sure. If today, I want to ask you if you have a relationship with the Lord. Alam mo na ba yung si Jesus ay namatay para sa iyo at siya'y muling nabuhay? Alam mo ba na siyang Panginoon, tagapagligtas, na walang pangalan sa silong ng langit ang tanging makapagliligtas sa tao mula sa kapahamakan sa impyerno, kundi ang pangalang Jesus. Kapatid, kung nasa ka man sa kinatayuan, do you know Jesus Christ? If you want to know Jesus Christ more, not just to know Him, but to believe in Him, today, just accept Him as your Lord and Savior. Gusto kong sumunod ka sa aking panalangin. Amang Diyos, ako po ay nagkapasalamat sa iyong anak na si Jesus na namatay sa krus para sa aking kasalanan. Mula sa oras to, Panginoon, kinikilala ko ang sariling isang makasalanan. Mga kasalanan ko nagawa na minana ko sa aking mga magulang. Mga kasalanan ginagawa ko pa noon hanggang ngayon. Ama, patawarin mo ako. Jesus, sa iyong dugo, linisin mo ako, Panginoon. Mula sa araw nito, Panginoon, sa panalangin ito, the confession of faith, I just want to declare and accept you as my Lord and Jesus, as my Lord and Savior, O God. Mula sa araw nito, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, Messiah, anak ng Diyos na buhay, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa araw nito, ititik mo, itala mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang sa iyong pagbabalik, Panginoon, ay isa ako sa mga pasama sa walang hanggang buhay at kaharian ng langit na iyong pinangakuan. Panginoon Diyos, sa araw nito, itala mo ang aking araw nito bilang aking bagong buhay, bilang bagong tao, to being born again, accepting you as my Lord and Savior. Sa iyo sa mga salita, Panginoon, na isa mang kaluluwa tumanggap sa lupa, laksa-laksang anghel sa langit na nagdiriwang dahil sa kaluluwang tumanggap sa iyo, Panginoon. Mula sa oras na ito, isama mo ako sa kanyang kagalakan. Salamat, Ama. Panginoon, aming dalangin sa mga kapatid na umusal ng panalangin ito, Diyos, naway nakatagpo kanila. Nawang araw na ito ay simula ng kanilang bagong buhay. Gabayan mo sila. Gamit ang mga iglesia, ang bawat isa, na sila'y magabayan sa kanilang lakad pananampalataya. Lord, today, we ask you for your presence and glory that we be glorified in your name sa umaga ito, Panginoon. Lord, salamat. Salamat naman sa mga salitang narinig namin, nawa sa paglabas sa iglesyang ito, we should have a takeaway. What's a takeaway? To share the gospel. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Good morning, everyone. God bless you.